pagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po, sabay-sabay po nating awitin. Your life. Your light broke through the night, restored exceeding joy. Your grace fell like the rain and made this desert live. Yes, you have turned my mourning into dancing. Yes, you have turned my sorrow into joy. Isa pa natin. Your hand lifted me up. Your hands lifted me up. Stand on higher ground. Your grace rose in my heart and made this valley sing. 'Cause you have turned my mourning into dancing. 'Cause you have turned my sorrow into joy. Isa pa ba natin awitin? Your hand lifted me up. Your hands lifted me up. I stand on higher ground. Your praise rose in my heart and made this valley sing. 'Cause you have turned my mourning into dancing. And you have turned my sorrow into joy. 'Cause you have turned my mourning into dancing. And you have turned my sorrow into joy. Di ba patuloy natin awitin? This is how we overcome. This is how we overcome. Amen. This is how we overcome. 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 Money to dancing. 'Cause you have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. 'Cause you have turned my sorrow into joy. 'Cause you have turned my mourning into dancing. 'Cause you have turned my sorrow into joy. Hallelujah. Amen. 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 Amen, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon at taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Sa ating Panginoong Jesus na siyang dahilan kung bakit tayo
mayroong katagumpayan at nakakaya nating pagtagumpayan ang lahat. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Lord God, sa pagkakataong ito, O Diyos, na Ikaw ay masamba namin, mapapurihan namin at maitaas namin ang iyong ngalan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Lord. Miracles, wonders, secrets I can't contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies, the fears and the doubts, oh, they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. In worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. And all the lies, fears and the doubts, so they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. In worship I will recall your faithfulness through
King. In Jesus' name, my fears, they come crashing. In Jesus' name, you're drawing me in your embrace. Come on, in Jesus' name. In Jesus, we know there is healing. There is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. Come on, say the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name, we know there is healing. Come on, let's declare. In Jesus' name, we know. In Jesus' name. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. In Jesus' name, there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. In Jesus' name, we know there is healing. Yes, Lord. We're no longer lacking. We're drawn into your embrace. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Salamat po, Panginoon, sa iyong ngalan, O Diyos. Sa yakap mo, Panginoon, na mayroong kapanatagan, O Diyos, may kapayapaan. Salamat po, Lord God, na inaalis mo po lahat po ng alalahanin ng bawat isang naririto, O Diyos, sa mga problema kinakaharap nila, sa sakit at karamdaman, Panginoon, sa takot. Salamat, Lord God, na mas higit ang iyong ngalan, Panginoon, higit sa lahat ng mga ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Lord God, na kami ay makakapag-rely sa iyo, makakapag-depende sa iyo, Lord God. We thank you for your presence, Lord God, na patuloy mo pinapanana sa bawat isa. Sa pagtaas po na aming mga kamay, Panginoon, patuloy po namin sinusuko ang aming buhay sa iyo, aming puso at kaluluwa, at malaya kang kumilos, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Marami pong salamat, Ama. Patuloy po namin na maingat na binabalik sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen.
Ayan, sige manatili po tayo sa presensya ng Diyos at atin pong ipanalangin ang ating bansa. Tinatawagan ko po si Sister Julie Gonza. Ayan, sige po. Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh God, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang aming bansa, Panginoon. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng mga kasalanang nakikita mo, Panginoon, sa bawat sulok ng aming bansa, Panginoon, Lord God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung kami rin mismo, Panginoon, bilang isang mamamayan may nagkakamali, Panginoon. We pray, Panginoon, na gawin mo pa ring light, Panginoon, yung bawat isa sa amin, Panginoon. Para sa mga Pilipino na nadidiliman pa, Panginoon, Lord God. Lord, dinadalangin ko rin po yung bawat pamilya, Panginoon, ng mamamayang Pilipino, Lord God. Lord, mag-umpisa po kayo sa bawat pamilya, Panginoon, na iligtas, Panginoon, yung bawat pamilyang nasisira, Lord God. And I pray, Lord God, na isave niyo po yung buong family, Panginoon, ng mamamayang Pilipino, God. And Lord, nakikita niyo po, Panginoon, yung hirap at pagod na nararanasan ng bawat Pilipino, Lord God. Kaya Lord, ngayon po lang nilalapit namin, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa ekonomiya namin, Panginoon, na sa sobrang taas ng mga bilihin, Panginoon, mas dumadami, Panginoon, yung mga taong naghihirap, Lord God. We pray, Panginoon, yung pagtulong mo, yung provision mo, Panginoon, sa mga pamilyang ito, Lord God. Dinudulog namin sila sa iyo, Lord God. And we pray, Panginoon, na maabot sila, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord God. And we pray din, Lord God, na sa mga hindi sa mga liblib na lugar, Lord God, sa mga bundok na meron dito sa aming Pilipinas, yung mga may tao doon, Lord God. Lord, abutin niyo sila ng words mo, oh God. Makilala ka nila, Panginoon. We pray, Panginoon, na maabot mo sila, Panginoon, at malaman nila, Panginoon, yung salvation na meron sa iyo, Panginoon. And we pray, Lord God, yung tamang katuruan sa bansang Pilipinas, Lord God. We pray na alisin mo po, Panginoon, yung mga mapang-deceive, Panginoon, na nakikita namin sa social media, oh God. And we pray, Panginoon, na bigyan mo ng yung mga Pilipino ng heart na marunong mag-discern ng tama, Panginoon, na mula sa iyo, Lord God. And thank you, Lord. At i-bless niyo po, Panginoon, yung bawat isa, Panginoon, na patuloy na nagsusuko ng life sa iyo, Lord God. Kayo po yung mataas sa buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Ayan, sige po, maaari na po tayong maupo. Ayan, welcome po sa ating second service. Ayan, dahil po dyan, tuloy-tuloy po tayo. Ngayon po ay papurihan natin si Lord sa pamamagitan ng ating pananalapi. Kaya po tayo ay dadako sa ating tithes and offering na pangungunahan ni Ma'am Joy Taning. Hello, blessed Sunday po sa ating lahat. So ako po yung naatasan na mag-pray sa ating tithes. So yung title po ng tithes and offering natin ngayon is 10 things that happen every time you tithe. Every time you tithe, you demonstrate faith in God. Faith is seeing the invisible. Every time you tithe, you demonstrate that you believe in the existence of the invisible powers of God. If you see it, it is not faith. Faith is the substance of things you do not see. We cannot see the effect of giving what we believe, but we believe that it works a mighty work on our behalf in the spirit realm. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now, said the Lord of the hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. So, may naalala lang ako na kwento about tithes and offering nung nabasa ko to. So, yung sabi doon, paiksiin ko na lang yung kwento na yun. Sabi doon, meron daw isang nagsimba. Tapos, nung time na tithes and offering na, yung tanging laman lang ng wallet niya is 10 pesos. So, yung 10 pesos na yun, so, sana pangkain na lang niya, pambili ng pagkain. Pero, ang ginawa niya, nagtiwala siya kay Lord. Nagkaroon siya ng buong faith na
God will provide kahit ano yung mangyari. So, ang ginawa niya during nung time ng tithes and offering, kahit yun na lang yung pera niya, hinulog niya dun sa pinaglalagyan ng tithes. So, ang nangyari, after ng service, meron palang birthday. So, solved na yung problem niya about sa pagkain. Tapos, pag uwi niya ng bahay, meron namang nagbigay sa kanya ng pera. So, about 5,000 pesos ata yung na-receive niya. So, imagine na yung 10 pesos, pinalitan ni Lord ng ganong klase ng halaga dahil sa faith niya sa Panginoon. So, ayun, maniwala lang tayo na nandito si Lord, laging magpo-provide sa atin at hindi tayo magkukulang. Basta may faith tayo sa Kanya na siya yung kikilo sa buhay natin. Sa kahit anong aspeto, financial man o kahit sa trabaho natin. So, yun lang po. Ipag-pray po natin yung ating mga kaloob. Itaas po natin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, we welcome you in this place. Panginoon, linisin niyo nga po kami ng inyong banal na dugo. Ano man po yung mga pagkakasala na nagawa namin, ay hinihingi namin ito na kapatawaran, Panginoon. Patuloy niyo nga po kaming i-bless sa lahat ng aspeto ng aming buhay, sa financial man, sa kalusugan, sa aming pamilya, O God. Kayo po yung manguna sa aming buhay. Sinusurrender po namin lahat sa inyo at naniniwala kami na kayo yung kikilo sa buhay namin at ibe-bless nyo kami ng higit pa sa deserve namin, O God. This all we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Ayan, bago po tayo pumunta sa harap, remind ko lang po, pwede po tayong mag-pledge sa ating aircon. Ayan, di ba? Pinagpapala daw ni Lord ang mga nagbibigay ng taos sa puso. Kaya naman po, in-encourage ko po kayo na pwede po kayong mag-pledge para po sa ating aircon. Ayan, sige po, dahil po dyan, pwede na po kayong pumunta dito. Ayan, dahil po dyan ngayon ay mag-ready na po tayo, no? Datako na po tayo sa sa mahalagang parte ng ating gawain. Ayan, mag-ready na po tayo sa mga nasa live, hello po, at sa mga kasama natin dito sa physical church. Ayan, sige po, tayo po ay dumako na sa ating mensahe. Tinatawagan na po natin ang ating mahal na pastora, Pastora Myrtle Garcia. Amen. Nung morning, mahal na pastora din. Mahal niyo ba talaga ako? Talaga, susunod kayo. Para maramdaman ko. Ayan. Sige, tayo po tayong lahat. Hallelujah. So tayo ay nasa manifesting blessing ulit, part 3. Kasi yung umpisa parang introduction lang yun. Yan. Actually, introduction pa lang din to. Para mas maging buhay sa atin yung kung ano talaga yung meaning ng pagpapala. Amen. Sino gusto pagpalain ni Lord? Ano yung pagpapala na gusto natin? Ano pong pagpapala? Ha? Yan. Sa bagay, may mga bago sa atin, no? So, nung Manifesting Blessing 1 and 2 kasi, na topic natin doon na ang pagpapala ay hindi lang patungkol sa pinansyal. Kasi maraming may pera, pero walang blessing ni Lord. Wala yung favor niya, wala yung protection niya, walang good health, walang contentment, hindi masaya. Tama ba? So, siguro na-experience nyo na rin yan. Hindi ko alam kung na-experience nyo na may pera ka pero hindi ka masaya. Ayan, di ba? Parang ano. Pero, yun yung tinuturo sa atin ni Lord, nung Manifesting Blessing 1 and 2. At ngayon, ituturo niya sa atin kung bakit ba nawawala yung blessing. Gusto nyo ba malaman yun? Ba't ba nawawala yung blessing? Hindi lang blessing financially, pero yung blessing ng favor, bakit nawawala? Ba't ba tayo nagkakasakit-sakit? 'Di ba? Bakit ba may mga na-aksidente sa family natin? Bakit hindi tayo masaya? So, okay naman ang lahat. Ba't nangyayari sa buhay natin yon? So, anong ginawa ni Lord para ma-maintain yon? At kung ano yung pwede natin gawin para ma-maintain yon? Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Excited po ba kayo? Sino gusto pagpalain ulit? Ayan. Sige, tayo po na yung manalangin. Tayo po ay yumuko. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, God, maging sa mga nasa online, salamat sa buhay ng bawat isa
na pinagpapala mo, Panginoon. At kung kami man ay nakakaranas ng kasalatan, Panginoon, ipakita niyo po sa amin sa oras na to kung ano yung mga pwede naming baguhin sa sarili namin para maging kalarawan mo kami at maranasan namin yung tunay na pagpapala ayon sa iyong mga salita. Pwede po ba nating ilabas yung mga Bible natin at ilagay po natin sa ating mga puso? Sa mga walang dalang Bible, ang mga ngumingiti-ngiti dyan. Next time, magdala po tayong Bible. Ano po? Sa mga may dalang Bible, sige po, lagay natin sa ating mga puso. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, O Diyos, na hindi mo kami hinayaan na ma-deceive ng kaaway, malinlang ng kaaway patungkol sa kahulugan ng pagpapala. Salamat ngayong umagang ito ay tuturo mo sa amin kung paano talaga kami pagpapalain biblically, yung galing talaga sa iyo, Panginoon, dahil ang salita mo ang katotohanan. Bigyan mo po kami ng karunungan, Holy Spirit, sa oras na ito, ina-acknowledge ka namin. Pwede po bang personally nating sabihin yon? Ina-acknowledge kita, Holy Spirit, turuan mo po ako. Ayan, buksan mo po ang aking mga mata para maintindihan ko ang iyong mga salita. Marami pong salamat. At Jesus Christ, we pray na makita ka namin ngayon, yung great love mo para sa amin, yung desire mo na maging blessed kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, tayo po ay makakaupo na. This is Manifesting Blessing Part 3. Sinabi ko na yung objective kanina. So, tingnan na po natin yung ating key verse. Sa may mga dalang Bible, makibuklat po tayo. Genesis 1 verse 26. 27 pala. 27 to 28. Sa mga may Bible, makibuklat po kayo. Mas maganda po sa Bible nyo mismo na ginagamit natin buksan. Amen po. Ayan. Sige po, makibasa po tayo. Sa mga walang Bible, basahin po natin dito. May English tayo, may Tagalog version tayo. Para makita natin yung English na salitang blessed. Kasi dito po siya nanggaling. Ito po yung first book of the Bible, ay first time na binanggit ang salitang bless. Sabay-sabay, bless. Ayan. Ito yung first na binanggit yan. Actually, Genesis 1:26, yung pinaka-first, pero ito yung pagfofokusan natin. Pero pareho silang nasa Genesis chapter 1. Amen? So pag tinanong kayo, kailan binanggit ang salitang blessing sa Bible? Anong book? Anong chapter? Chapter 1. Amen? Pag may nagtanong sa'yo ng meaning ng blessing, ano meaning ng blessing? Basahin mo na sa Genesis chapter 1. Ito yung unang-unang binanggit ang blessing. So sabay-sabay po tayong magbasa. So God created man in His own image. In the image of God, babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga na mga salita. Amen. So, sunod-sunod po yan. Dahil may ganito, magkakaroon ng ganito, po natin. So, basahin muna natin yung huling-huli. Ano po ito? Magpakarami kayo. Sino gustong dumami? Dumami yung lahi. Spiritually po ang tinutukoy nito. Ano po? Spiritually. Sino gusto maging leader siya? Parang konti naman Sino gustong makapagdala ng madaming kaluluwa sa kaharian ng Diyos? Amen. Gusto natin yan. Sino gusto dumami mga Christian sa buong mundo? Amen. Sino mga taga saang lugar kayo? Saan lugar po kayo? Saan lugar kayo? Banggitin niyo po. Taas nyo. Sino gusto dumami mga Christian sa lugar na yan?
Amen. Sino ang magko-conquest sa April? Anong barangay kayo? Sino gusto dumami mga Christian sa lugar na yan? Amen. Sino gusto dumami ang Christian sa Kalumpit? Sa Hagonoy? Amen. Kahit sa mga online natin, bagitin nyo kung nasan kayong lugar or bansa. Sino gusto dumami yan? Siyempre gusto natin yan. Amen. Magpakarami kayo. Gustong-gusto natin yan. Sa English, be fruitful and multiply. Alam ko, naging theme pa to ng church natin eh. Hindi ko maalala kung anong taon eh. Parang bata pa, youth pa lang tayo nun. Yung mga, yung may stars dito. Naalala mo yun? Joke lang. Ayan. Okay, so yan po. Napakagandang utos niya. Napakagandang isipin, imaginein, di ba, na dumadami. Pero bakit ba siya dumami? Ano yung ginawa ng Panginoon kay Adan at Eva? Ito po, pangalawa. Sila'y pinagpala niya. Kaya pala sila dumami. Si Adan at Eva, kung sila lang, hindi sila dadami. Pero dahil merong pinagpala, may salitang blessing, kaya sila dumami. So sa atin pala, kagaya na sabi ko kanina, gusto natin dumami. At posibleng mangyari yon dahil nandun yung blessing ni Lord. Posible kung nandun yung blessing ng Diyos. Amen? Amen. So dapat talaga i-desire natin yung blessing ni Lord. Amen. Lalo na sa mga cell leader. Sino dito mga cell leader? Yan, pagod na, hirap na, ayaw pa rin dumami. Kung ano-anong irina yung ginagawa para dumami yung members, ayaw pa din. Kailangan pala yung blessing ni Lord. Amen? Amen. Hindi lang ang blessing sa finances, pero pati sa multiplication. Pero paano sila i-bless? Paano sila binless? O bakit sila binless? Kasi merong, ano yung una? Ayon sa kanyang larawan. Sila ay pinagpala kasi sila ay kalarawan ng Diyos. Naintindihan natin? Sabihin nga po natin na sabay-sabay. Ayon sa kanyang larawan. Sa tingin nyo, kung larawan sila ni Satanas, pararamihin ba sila ng Diyos? Kung kalarawan sila ikaw, pararamihin ka ba ng Diyos? Aba na, ano na sila? Di na nila alam Kung kalarawan mo sila, ibig sabihin, kung ikaw pa rin yan, hindi nakikita sa'yo yung larawan ng Diyos, tingin mo dadami ka? Hindi po. So, dyan sa talata na yan, makikita natin yung tatlong bagay. Una, that God blessed His own image. Ang pinagpapala ng Diyos ay yung mga tao, yung unang tao, kaya sila pinagpala dahil sila ay kalarawan ng Panginoon. At ang pinagpapala ng Diyos ay yung mga kalarawan niya. Sino ulit gusto ng favor ni Lord? Sino gusto i-bless ni Lord? Anong gagawin? Maging kalarawan. Tama. Dapat maging kalarawan niya tayo. May ano po tayo dyan. May sentence. Sabay-sabay po tayo magbasa. Next po. Pinagpapala ng Diyos ang mga taong naaayon sa kanyang larawan. Sabay-sabay po tayo magbasa. Binibigyan niya ng kapangyarihan ang extension ng kanyang sariling karakter at espiritu upang mapangisiwaan nito ang iba pang nilikha. So, bakit ba binibless ni Lord si Adan and Eva? Bakit sila binbless? Kasi kailangan nilang pangasiwaan yung mundo. Meron kasi silang purpose. Amen? So next week, malalaman natin na kung ano yung purpose ng blessing. Pero this week, pag-uusapan muna natin, paano natin magagawa yung purpose na yon. Kailangan ma-receive muna natin yung blessing ni Lord. Amen? Amen. So, halimbawa, kagaya nga nasabi ko kaninang umaga, ipapakita ko na naman ang extension natin. So, meron tayong example dyan, extension. Nakikita nyo ba to? Ayan. Okay, so ito, ang totoong kuryente nasaan? Saan galing yung totoong kuryente? Turo nyo po. Nasaksakan, nandun. Amen? Tapos ito ay extension lang. So ano lang siya? Plastic. Di ba? Plastic lang siya.
Pero dahil dumadaloy sa kanya, yung extension, ayun, may ano tayo, hi. Dumadaloy sa kanya yung extension, nagkakaroon tayo ng kuryente para ma-project kung ano man yung gusto nating ipanood dito, ipalabas. Amen po? So ito bang extension na to, may sarili ba siyang kuryente kung di siya nakakonect doon? Wala po. Pero dahil siya ay nakakonect doon, siya ay pwedeng daluyan. Same power. Amen? Same power na nandun, same power na nandito, kaya na po project yung gusto nating ipalabas. Nagigets po natin? Amen po. So tayo ay parang mga extension ni Lord. Yung same power na meron sa Diyos, sabi nga sa awit natin kanina, in Jesus' name, I know there is healing. Kaya nating mag-heal. Amen? Kaya natin mag-cast out ng demons. Yung same power na meron si Lord, kaya nating gawin. Kaya nating maging fruitful. Kaya nating mag-multiply. Amen? Kasi dumadaloy. Kasi kawangis natin siya. Pag nakikita niyang, kawangis natin siya. Amen? Nakukuha po natin. Sino gusto maging extension ni Lord? Dito sa lupa. Amen? Yung ikaw yung ginagamit ng Diyos para ipaalam sa mundo na siya ay Diyos, na siya ay buhay, na siya ay nagmamahal sa mga tao, siya ay makapangyarihan. Ganun yung gusto ni Lord. Ganun niya tayo nilikhang lahat. Naintindihan natin? Ganun niya nilikha si Adan at Eva, ganun niya tayo nilikha. Tandaan niyo mga kapatid, maraming Christians ngayon, pero hindi lahat nagmamanifest ng supernatural power and love. Yun yung mission natin. Maraming Kristiyano ngayon. At tayo bilang mga Kristiyano, dapat minamanifest natin yan. Sabihin mo nga sarili mo, Self, dapat minamanifest mo si Lord. Amen. Dapat nakikita sa buhay natin ang Diyos. Amen. Hindi lang yung a-attend tayo dito. Sinasabi ko to kahit sa mga bago. May mga bago tayong kasama ngayon. Alam niyo po, hindi lang tayo nandito para umattend lang ng church. Nandito tayo para i-manifest ang Diyos sa mga tao na buhay siya, makapangyarihan siya, kaya niyang magpagaling, kaya niyang mag-cast out ng mga demons. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Pinili ka ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya na maging extension ng power niya. Amen. Yun lang naman yung blessing na gustong ibigay ni Lord. Yung blessing lang naman na maging daluyan ka ng power. Di ba more than pa sa pera yun? Hindi lahat nabibili ng pera. Di ba? Hindi lahat. Pero yung maraming iba, maraming pera, hindi naman gumagaling. Pero binigyan ka ni Lord na power to heal the sick. Amen? Maraming pera, pero oppress ng kaaway. Binigyan ka ng Lord ng power to deliver people. Amen? From oppression. Grabe, di ba? Napakaganda ng plano ng Diyos sa mga tao. Kaya lang, ano nangyari? Ano po, pwede po manghingi ng tubig. Nasasakit yung lalamunan ko. Tingnan po natin yung Genesis 1:29. Flash ko lang to saglit. Tingnan po natin. Binibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain nyo. So ito ang katibayan na ang tao ay sobrang perfect. Si Adan at Eva, sobrang perfect nila. Hindi nila kailangan ng karne. Ha? Anong pastora? Ano ibig sabihin yan? Ayan. Si Adan at Eva po ay mga vegetarian. Mga gulay-gulay lang. Walang kailangang patayin nung time na yon. Kasi it is enough for them. Enough na yan. Bakit? Kasi perfect sila. Hindi nila, wow, thank you. Ngayon lang ako dinalhan ka. Wait lang po. Amen. So, ito po ay, walang kailangang mamatay nung time na yon. Mamaya maintindihan nyo kung bakit sinimulang patayin yung mga hayop. Pero originally, hindi plano ng Diyos na may mamamatay. Okay, naintindihan? Hindi plano ng Diyos na may mamamatay. So, ano nangyari? Ito ay katibayan. Sobrang perfect nila, hindi kailangan na may mamatay para sa kanila. They can eat plants. Yan, vegetables, fruits, yan ang pwede nilang kainin. So, ano nangyari? Dahil meron silang ginawa, natapos yung napakagandang promise ng Genesis 1:27. Ano yung ginawa nila? Sila'y nagkasala. Sila yung nagkasala sa Diyos. So, ano nangyari po?
Dahil nagkasala ang tao, natapos ang pagiging kalarawan natin ng Diyos. Tama ba? Pag ang isang tao nagkakasala, nakakamukha ba niya si Lord? Hindi na. At dahil hindi na niya kamukha si Lord, nawala na yung blessing. Tama, nawawala yung blessing. Tignan natin yung verse kanina. Yung Genesis 1:27. Sige po, nandyan yan yung may nakatanggal na. Genesis 1, verse 27. Ayan. So dahil hindi na siya kalarawan, ano mangyayari? Wala na rin yung blessing. Ito po yung dahilan sa ating mga tao kung bakit nawawala ang pagpapala ng Diyos kapag hindi natin siya nagiging kalarawan. Pag pinipili po nating magkasala, nandyan po ba tayo? Pag pinipili, sa tuwing pinipili natin yung sarili nating kagustuhan, sa tuwing pinipili nating sumuway sa Diyos, sa tuwing ginagawa natin yung alam nating mali, nawawala yung blessing. Naintindihan po natin? Nawawala yung favor. Yan ang dahilan. Kaya yung iba sa atin, nagkakasakit-sakit lagi. Yung iba sa atin, hirap na hirap sa buhay. Yung iba sa atin, na-aksidente o kung ano man. Wala yung protection, wala yung blessing ni Lord. Lagi ka nagtatrabaho, laging kulang. Bakit nangyayari yon? Dahil sa kasalanan. Naintindihan po natin. Tingnan niyo po ito. Dahil hindi na tayo kalarawan ng Diyos, nawala din sa atin ang pagpapala niya. Andun pa din ang utos to be fruitful and multiply. Andun pa rin naman yung utos. Nandun pa din. Kaya lang ang hirap na niyang gawin. So for example, tingnan po natin, ano ba yung nangyari kay Adan at Eva? Ito yung sumpa na dumaloy dahil sa kanilang kasalanan. At hanggang ngayon, nagpapatuloy yung sumpa na yon. Tingnan natin, sa babae na may ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang dara. Siguro dati, kung hindi nagkasala si Adan at Eva, madali lang manganak. Kaya lang dahil sa kasalanan ni Eva, nandyan po ba yung mga nanay natin? Na-experience ng mga anak, di ba? Sino ang nag-labor? Ayan, nag-labor. Ang hirap ba? Di ba? Ako, grabe. Yun ang pinaka-physical, intense na pinagdaanan. Kasi ako, emergency labor ako dapat normal. Kaya lang, emergency CS pala. Dapat normal ako, pero dahil ayaw lumabas ni Kaina, na emergency CS ako. Pero dinaanan ko rin yung labor. 'Di ba? Yung talagang, sino mga nagle-labor dyan? Para kang mamamatay, yung kailangan mo mag-inhale, exhale, kasi pag di mo yun ginawa, para kang mamamatay. Ay nako, sorry na. Sorry, spoiler sa mga single. Baka naman may hindi. Walang madali. Be ready sa mga single. It's part. Ayan po ay part ng ating, part ng curse yan na dumaloy sa atin. Physically, ang hirap, mga anak. Kaya, yung mga nanay natin, pasalamatan nyo. Isa nyo ba yung mga nanay nyo? Pasalamatan nga natin sa... Tsaka yung mga nanay dito, mga katabi nyong nanay, salamat kinaya mo. Ang hirap niyan Sabi nga nila, bingit buhay pagka nanganganak ka Tama? Parang yung isang paa mo nasa kamatayan, yung isa nasa buhay. Pwede kang mamatay. Praise God, kinaya ng mga nanay natin. Happy Mother's Day in advance. Mother's Day pala. Ayan. So, ganun din sa, hindi lang pala physically, pero sa spiritual. Ang pinapanganak pala natin ay mga disciples. Kaya pala, ang hirap magpanganak ng disciple. Ano ibig kong sabihin? Sino na-experience ng mag-evangelize? Amen. Ang dali, di ba? O sino na-experience na yung magbabalasik ka na? Ba't nawala yung amen nyo? Hindi nyo kinonsolidate yung mga hinayuan nyo? Ayan. Sino yung nagko-consolidate ka, tapos talaga naman dugot pawis, lumalabas sa'yo, umiyak ka na, ayaw pa rin nilang makinig. Nangyayari ba yan sa inyo? Nag-evaluate, kaya tayo may balasik gathering mamaya kasi in-evaluate natin
Praise God na may conquest tayo. Ang ganda nung simula natin, di ba? Nung November, December. Kaso nung nagko-consolidation na, ayan na, nagkandawala. Ano nangyari? Ang hirap i-consolidate. Hindi nila naiintindihan. Sino ba yung mga leaders dito? Yung leaders yung Tayo na lang para makilala ko kayo. Sino sa inyo na-experience maghayo at mag-consolidate? Tayo po tayo. Kahit anong panahon pa yon, kahit 1980s pa, na-experience niyong maghayo at hindi ba? Tayo kayo, be. Siyempre, mga nag-cell group na yung mga yan, di ba? Sa lahat ng mga tumayo, sinong nadalian? Sana all. Ay, hindi namin nalikan. Ang hirap, di ba? So, thank you. Sige, tayo yung makakaupo na. Kasi part yan. Part yan talaga. Sa mga hindi tumayo, i-accept nyo na yan. Dadaanan nyo yan, di ba? Parang mga nanay, wala kang magagawa. Dadaanan natin yan. Sa mga single, di ba? Wala kang magagawa. Sa leadership, hindi mo pwedeng takasan. Talagang masakit. Talagang ang hirap magpanganak ng disciple. Yan po ay kasama sa curse pala. Kaya pala ang hirap. Kasama siya sa curse. Ayan, ano pa yung kasama sa curse dahil sa kasalanan? Ang asawang lalaki iyong nanasain. Kaya yung may mga asawa ba dito? Meron po bang mga asawa dyan? Kaya meron silang desire sa husband nila na talagang kahit na hirap sila, nag-i-stay pa din sila. Sana all, di ba? Nag-i-stay pa din sila. Or kung bumibitaw man sila, talagang sobra na kasi. Naniniwala ko yung mga bumitaw na. Gusto ko nang bumitaw. Yung mga bumitaw, talagang hindi na nila kinaya. Naalala ko si Katrina. Chismis pa. Diba? Pag ang babae bumitaw, wala na, sagad na yun. Binigay na niya lahat-lahat ng pasensya and all. Pero, ang tindi na... ang tindi ng kasalanan ng lalaki or sobrang sakit na siguro, kaya bumitaw siya. Pero, kasama yon sa curse din. Ang babae talagang pag na-in love, todo-todo. Kasi sino-sino inaano nyo, ha? Sinusuong. Ayan. Sabi niyan, pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin. Kaya nag-flow din na dapat yung babae laging nagsasubmit sa lalaki. Kahit na sa ayaw natin at sa gusto. Kahit na yung mga inuutos niya ay walang katorya-torya. Kahit alam mo yon, wala, kailangan nating sundin. Unless, again siya sa Word of God, kailangan mo siyang sundin. Kahit na masama yung ugali niya, kahit na minsan nasasaktan ka niya verbally o kung ano pa man, susundin natin siya. Ganun. Ganun yung naging sumpa na dumaloy sa mga babae. Kaya mga babae, alam nyo na, ayan, dapat pipiliin mo talaga yung mapapangasawa mo. Marami tayong youth dito, no? Alam nyo, wag na kayong gumaya sa mga kwento na, dahil sa pusong tumibok, hahamakin ng lahat. Masunod ka lamang. Ano nangyari? Hindi naging maganda yung bunga sa kanila. So, habang single kayo, maging masaya kayo kasi may chance pa kayong mamili. Yung mga wala nang chance, magtiis kayo, pinili nyo yan eh. Ginusto nyo yan eh. Hindi. Andiyan naman yung grace ni Lord, di ba? Buti na lang, andyan ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya niya tayong kompletuhin. Amen? Parang karugtong to ng February, February, love in the last days. Ayan, ano na pong next? Dito pa rin. Ito naman ang sinabi na, sige, puro si Eva naman yung sinisisi eh. Nasaan ba si Adan? Nasaan ba yung mga Adan dyan, ha? Dahil nakinig ka, sabi ko nga kaninang umaga, mga lalaki, pansin ko lang, kadalasan uto-uto. Pagka nabulungan minsan lang naman eh. Hindi ka naman namin makakasama eh. Lagi ka na lang sama ka naman sa amin. Sige na nga. Diba? O kaya, meron lang mag-chat eh. Uy, libre ka ba ngayon? Diba? Tapos nakita mo yung picture, ganda eh. O sige, hatid kita. Saan ba? Mga lalaki talaga. Si Adan, nagpauto kay Eva. Ano nangyari? Kaya mga lalaki po, wag tayong basta-basta nagpapauto. Ano po? Mga lalaki, nandyan ba kayo? Hindi lahat ng binubulong pinapakinggan.
Baka amen sila eh. Ayan, dapat po, base po natin sa salita ng Diyos kung nasa Word of God ba yan. Pag wala, no! Matuto tayong tumanggi. Amen. Lalo na kung kasalanan. Eh, kita mo nga, pagpapala nawawala eh. Sa isang tagay mo, pagpapala nawawala. Gusto mo ba yon? Yung mahirapan yung buong pamilya nyo kasi di ka tumanggi. Diba? Makikinig tayo ha. Makinig tayo kay Holy Spirit, hindi sa mga bulong ng kabarkada. Amen? Ang Holy Spirit yung magdadala sa atin sa tama. Ano nangyari? O sige nga, sa lahat ng mga may katabing lalaki dyan. Sige, yung mga nasa likod nyo. Lahat ng may katabing lalaki. O, sabihin nyo to, dahil nakinig ka, kinain mo yung pinagbabawal na bunga, sinumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Ayan. Dito po ang alamat kung bakit lalaki ang nagpo-provide. Ang lalaki... ang lalaki talaga ang may obligasyon sa bahay. Pwede po ba? Ang mga babae, pwede silang tumulong. Pero hindi ang babae ang provider sa bahay. Obligasyon ng lalaki yan. Ang dami ng problema sa pamilya, ang problema pera. 'Di ba? Bakit? Kasi yung babae, ang role niya, alagaan yung family. Ang role ng lalaki, mag-provide. Ganon talaga, mahirap yung buhay. Nakinig ka kasi. 'Di ba? Dapat hindi na tayo nakikinig. So ano nangyari? Dito po nagsimula. Sabi po dito, sinusumpa ko ang lupa. Pero nakakatuwa sa Panginoon kasi, ang sinumpa niya, hindi si Adan at Eva, pero yung lupa. Ano yung lupa? Yung earth. Yung earth kung saan tayo gumagalaw ngayon. Kaya ang hirap mabuhay sa earth. 'Di ba? Lalo sa Pilipinas, ang hirap ng buhay. 'Di ba? Parang sabi nga nila yung 1,000, di mo mapapaabot na isang linggo eh. Sa grabe ng ano ngayon, ng mahal ng bilihin, kuryente, tubig, and all. Napakahirap. Pero ito ay kasama sa sumpa. Tandaan niyo po, habang nasa lupa tayo, itong message natin ay para ma-encourage tayo na pwede naman tayong i-bless ni Lord talaga. Pero hindi siya na talagang totally na hindi ka maghihirap. Kasi nga nasa earth pa tayo. Ang totoong blessing pag nasa langit na tayo. Tandaan nyo po yan. Kahit maging bilyonaryo ka, maging CEO ka, mahirap ang buhay sa earth. Habang nasa earth ka, mahirap ang buhay. Huwag mo nasain yung 6 digits. Kala mo pag nag-6 digits ka, hayahay ka na. Hindi. Mahirap ang buhay. Kasi nasa earth pa tayo. Amen? So ano yung sinabi na promise ni Lord dyan? Letter C, God provided a way so that the sin can be cleansed, His image restored, and His blessing can flow again. Gumawa ang Diyos ng daan upang malinis ang kasalanan, mapanauli ang kanyang larawan, at dumaloy muli ang pagpapala. Ito yung sinabi ko, na dahil nagkasala yung tao, kailangan meron ng mamatay. Bakit kailangan may mamatay? Kasi sa Diyos po nagkasala yung tao. Hindi naman sa giraffe, hindi sa elephant, hindi sa puno. Kanino nagkasala si Adan at Eva? Sa Diyos. Ayan. Sa Diyos na may likha sa kanila. Mabigat po ba yon? Sa sobrang bigat niya, kailangang may mamatay. At sino yung mamamatay? Nung una, yung hayop. Yung mga hayop. Kaya sa Genesis 3 verse 21, sabi dito, ang ginawa ng Diyos, nung una, wala pa si Jesus nito, nung una ang ginawa niya ay yung offering ng hayop. Binigyan niya ng damit yung mga tao. Kasi di ba nakita nila na naked yung mga tao, so nagbigay siya, nag-provide siya ng damit. At yung damit na yon ay yari sa balat ng hayop. Amen? So naiintindihan natin, kaya may simula ng patayin yung mga hayop. Sinimulan na nagkaroon na ng pagdanak ng dugo. Naiintindihan natin? At hindi lang dyan natatapos. Kung mababasa natin yung Genesis, yung Exodus, Leviticus, alam natin na para malinis yung tao sa kasalanan, may offering ng, ano yung in-offer? Yung hayop. Ano yung mga alam yung hayop na in-offer?
guya, tupa, kambing, ano pa? Kalapati, ayan. Okay, so nababasa natin yun. Bakit may ganon? Kasi sa Diyos tayo nagkasala. Amen? Naintindihan po ba natin? Hindi basta, wag nating iismulin pag nagkakasala tayo sa Diyos. Amen? Nung araw, kailangan pang mamatay. Bakit ngayon hindi na tayo nag-o-offer ng mga hayop? Amen. Namatay si Jesus Christ para sa atin. 'Di ba? Sana wag nating wag nating i-take for granted. Porket nangyari siya 2,000 years ago. Every day sana, every morning sana nagpapasalamat tayo. Salamat Panginoong Jesus dahil sa iyo hindi ko na kailangang mag-alay pa, hindi kailangang may mamatay dahil ikaw na yung namatay para sa akin, para malinis ako sa kasalanan ko. Sabi sa John 1 verse 29, nakalagay dyan siya yung kordero ng Diyos. Nakalagay po ba dyan yun? Ayan. Tignan nyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pwede ba nating palakpakan si Jesus? Diba? Wala nang hayop na kailangan pang ialay. Siya na yun. Siya na yung inalay para sa atin. So ano na ngayon yung nangyari? Dahil doon, tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na maging mabalik ulit sa larawan ni Lord. Amen. Kaya lang may tanong. Sige po, next. Dalawang klase kasi yung pwedeng mangyari sa atin. Yung una, yung temporary, habang nasa lupa pa tayo. Amen? Kasi may tanong dito, gayon pa man, nabalik na ba ang tao sa Eden? Nabalik na po ba yung tao sa Eden? Sino po dito nasa Eden na? Baka multo na lang yung nakikita namin. Eden yung langit, di ba? Yung promised land, yung heaven. Sino dito nasa heaven na? Ayan, okay, wala pa. So lahat tayo ay nasa lupa pa. Hawakan mo ay katabi mo, kurutin mo nga. O nasa lupa pa tayo, nasa earth pa tayo. So ang tanong, kawangis na ba natin ang Diyos? Sino nagsabing oo? Sino nagsabing hindi? Sino nagsabing madalas? Sino nagsabing minsan? Tingnan natin yung next picture. Ayan. Ito po ay proseso. At ang tawag dito ay sanctification. Ayan, sabihin natin sabay-sabay, sanctification. Oh, may bago kayong natutunan pag uwi nyo sa bahay. Ano natutunan mo sa church? Sanctification. Diba? Ano yung sanctification na yan? Tayo ay nasa proseso sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pangunguna ng banal na Espiritu. So habang dumadaan yung life natin on earth, binabago tayo ni Lord. Amen? So kung ito talaga yung original nating muka, nababawasan, nagiging pink na, pink, red kasi siya. Yung sungay natatapyasan, di ba? Paano nangyayari yon? Kapag, kapag tayo ay ano yung dalawang makikita natin sa sentence? Sino gusto magpatapyas ng sungay? Anong gagawin? Magde-devotion. Tingnan ko nga yung mga hindi nagpapasa ng balasik score dito. Ha? Hindi nagbabasa ng Bible? Kung gusto mong mabawasan yung sungay mo, gusto mong maging kamukha ni Lord, syempre titingnan mo yung manual. Kasi yung book, yung Bible, nandun yung way paano magiging kamukha si Lord. Kasi si Lord yun eh. Diba? John 1:1. In the beginning was the Word was God, and the Word was with God. Diba? So yung Bible, nandun si Jesus. Makikita mo kung paano maging kagaya niya kapag binabasa natin siya. Amen. And pangalawa is sa Holy Spirit. Nakikinig tayo sa bulong ng Holy Spirit, hindi bulong ng kapitbahay. Hindi bulong ng kabarkada, bulong ng Holy Spirit. Ano yung bulong ng Holy Spirit? Yan yung mga udyok na nararamdaman natin na sasabihan ka niya, uy, ito yung gawin mo. Uy, wag mong gawin yan. Uy, tama na. Uy, maglubay ka. Diba? Uy, wag mo sasabihin yan. Diba? Yung mga ganon, Holy Spirit yon. Makikinig po tayo. Amen? Yan po yung way para tayo ay pagpalain, para maranasan natin yung pangwalang hanggang pagpapala. Ano yung
pang walang hanggang pagpapala? Eternally. Ayan. Yan yung blessing for eternally. Etong verse na to sa Revelations 19:7-8, ito yung pagbabalik ng Panginoon. Ano ulit yung damit ni Adan at Eva? Wow, very good. Pagka nag-trivia pala, masasagot natin. Saan gawa yung damit ni Adan at Eva? Balat ng hayop. Pero kapag dating ng Panginoon, lahat tayo, sa totoo lang, naka-cover pa tayo ng balat ng hayop. Naka-cover pa tayo ng blood of Jesus. Pero pag dumating na si Jesus Christ, mapapalitan na yung damit natin. Ano yung itsura na ng damit natin? Amen. Yan, pag suot-suot na natin, hindi na tayo magkakasala. Kamukhang-kamukha na natin si Lord. Wala nang chance pa na mabago tayo, maging makasalanan pa ulit. Dahil dadalhin tayo ng Panginoon sa langit, kung saan habang buhay, wala nang kasalanan, wala nang tukso, wala nang bulong ng demonyo, wala nang bulong ng kabarkada, wala nang bulong ng kasalanan, wala nang kahirapan, wala nang mga pagsubok. Diba, Revelations 21:1-4, ayan, hindi ko alam kung nakalagay dyan, pero na sinasabi doon, wala nang luha, wala nang hirap, kasama na natin ang Panginoon habang buhay. Sabi po sa 1 Corinthians verse 7, nakalagay po dyan, ayan yung mga naka-highlight na lang, babaguhin tayong lahat. At ano yung mangyayari sa atin? Hindi na bubulok yung magiging katawan natin. Yung katawan natin ay hindi na mamamatay. Ito ay mangyayari sa rapture. Sana buhay pa sa atin na may rapture po. Yung rapture, sabi dito, isang hiwaga, sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata. At walang nakakaalam kung kailan mangyayari yan. Sino yung mga mata-transform? Yung mga nagsusumikap na daanan yung, ano yung word for the day mo? Sanctification. Hanggat nasa proseso ka na nagpapasanctify ka sa Panginoon, nagpapabago ka sa Kanya, mararanasan mo yan. Amen? Pang walang hanggang pagpapala. So anong gagawin natin? Tayo ay magpapabago sa Panginoon. Ano yung application natin? Dapat tayo ay maging disciple. Be in His own image. So sige po, tayo po tayong lahat. Ano po yung area ng buhay natin na hindi kalarawan ng Panginoon? Sige po, ipa-evaluate natin. Kung haharap tayo sa salamin, kamukha ba natin si Lord? Sino yung kamukha natin? Kasi kaya hindi nagfo-flow yung blessing sa buhay natin, baka hindi pala natin nakakamukha si Lord. Hindi tayo nagpapasanctify sa Kanya. Hindi tayo nagpapadisciple. Tingnan natin. Tanungin mo yung Panginoon, Lord, ano yung dahilan kung bakit hindi kita nakakamukha? Bakit hindi ako ayon sa larawan mo? Makikita mo yan ngayon. Magkaka-vision ka, mararamdaman mo yan. Papakita ng Lord, ano yung mga nagiging dahilan kung bakit hindi mo siya nagiging kalarawan. At kung nakita na natin ito, hingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Makikita mo rin yan sa mga response mo, sa mga pinagdadaanan mo. Pag meron kang problema, anong ginagawa mo? Ano yung response mo? Pag may tukso, anong ginagawa mo? Pag may pagsubok ka, ano yung ginagawa mo? Nagiging kalarawan mo ba ang Panginoon? Kung hindi po, pwede po tayong humingi ng tawad sa oras na to. If we are not in His image. At pinipili nating hindi lakaran yung imahe niya.
ito yung dahilan. Mahal ka ng Panginoon, gusto kanyang pagpalain, pero bakit hindi natin yun na-experience? Kasi tayo yung lumalayo sa Kanya. Kasi hindi natin ginagawa yung pagkakalikha niya sa atin. At kung ginagawa naman natin, paparating na yung pagpapala sa buhay natin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Jesus, na ikaw ay namatay sa krus para mahugasan kami ng iyong banal na dugo at para magkaroon kami ng kapangyarihan na maging kalarawan mo. Lord, ayaw namin na aalis kami sa lugar na to na ganun pa rin kami. Kami pa rin yung nabubuhay sa sarili namin, para sa sarili namin. Sinusunod pa rin namin yung bulong ng dyablo. Sinusunod pa rin namin yung mga sarili namin. Lord, wala doon yung blessing. Ayaw namin lumakad sa mundong to na wala yung blessing mo. Dahil mahihirapan kami. Lord, pagod na kami mabuhay para sa sarili namin. Pagod na kaming mamuhay ng walang blessing mo. Na puro na lang out of our own strength, out of our own wisdom. Nakakapagod na po, Panginoon. Even sa ministry, Lord. Even sa school, sa trabaho, sa bahay. Nakakapagod pag wala yung blessing mo, God. Salamat, Lord, sa umagang to na gusto mong pagpalain kami. At kaya namin ito dahil sa iyo, Jesus Christ. Kaya naming maranasan yung pagpapalang ito. Sa oras pong ito, tayo ay magkakaroon ng communion. Sige, pwede tayong kumuha. Sa pagkuha natin ng tinapay at sa pag-inom natin ng saro, kiniklaim natin na sa pamamagitan ni Jesus Christ ay magagawa natin na maging kalarawan ng Panginoon. Amen? So, pwede po tayong kumuha ng tinapay at saro. Sa mga nasa online, kung meron po kayong tinapay dyan, pwedeng pagpera-perasohin or juice, kahit anong juice, pwede po tayong distribute kahit kaunti lang. Paki-flash po yung verse sa 1 Corinthians 11:23. Pahingi na rin po. Sa mga nag-evaluate kanina ng sarili niya, sino ang nagsasabi na, tinatry ko naman? Tinatry ko naman. Ang hirap. Hirap po talaga. Sabi nga, gusto kong bumait. Hindi ko magawa. Ang hirap. Buti na lang, may ginawa si Jesus Christ para sa atin. Alam niyo po yung, thank you, alam niyo yung meaning ng blessing sa Hebrew? Ito ay galing sa salitang barak o baruk. Ano daw po? Ayan, barak o baruk. At yung meaning ng baruk ay nil. Nil. Ano yung nil? Lumuhod. Lumuhod. So kung babasahin natin yung Genesis 1:27 kanina, and God blessed them. Ano ibig sabihin nun? God baruk them. God nil. Lumuhod ba sa atin ng Diyos? Sa tingin nyo? Sort of. Parang ganun po yung kanyang ginawa nung inabot niya tayo. Di ba parang, bawa yung bata, si MM, para maabot ko siya, luluhod ako. Para matingnan niya ako sa mata ko. Tama po? Amen? Ganon din yung Diyos natin. Nasa langit siya, hindi natin siya kayang abutin. Kaya anong ginawa niya?
bumaba siya dito sa lupa at inabot tayo. Lumuhod siya. He blessed us. He blessed us. At ano yung blessing na yun? Yung kamatayan niya sa cross. Dahil sa kamatayan niya sa cross, pinagpala tayo. Naranasan natin yung blessing ng langit. At patuloy nating mararanasan kapag tayo'y nasa image niya. Amen? Amen. Sa pagkain natin ng tinapay at sa pag-inom natin ng saro, kiniklaim natin na dahil sa ginawa ni Jesus Christ, tayo ay mapapagpala. Amen? Kiniklaim natin, nagpapasalamat tayo. Yung tinapay kasi, ito yung nagre-represent sa katawan niya. At yung juice, ito yung nagre-represent sa dugo niya. Kiniklaim natin, sa pagkain natin ng tinapay, sa pag-inom natin ng saro, dumadaloy sa atin yung kapangyarihan niya na maging kagaya ng image ng Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo na ang best image ng Diyos Ama ay si Jesus Christ? Amen. We believe in that. Amen. Gusto nating maging kagaya ni Jesus? Amen. Sige po, yun na lang naman yung nakalagay sa 1 Corinthians 11 verse 23 to 26. So right now, kainin po natin yung tinapay. At inumin po natin yung nasa saro. Sa oras na to, worship team, pwede ba nating pasalamatan ng Panginoon? Sabi po doon sa kanta, you didn't want heaven without us. Sino nakakaalam ng what a beautiful name? Amen. So, again, sino ulit nahihirapan maging in His image? Amen. Buti na lang. Sabay-sabay, buti na lang. Sabi sa lyrics ng kanta, you didn't want heaven without us. So, Jesus, you brought heaven down. My sins are great, but your love is greater. What can separate us now? Amen? Amen. Dahil kay Jesus, kaya nating maging kagaya ng image niya. Amen? Dahil kay Jesus, tayo ay pagpapalain. Amen? Dahil kay Jesus, kaya natin mag-manifesting blessing. Amen? Thank you, Lord. Sige po, awitin natin. You didn't want heaven without us. Thank you, Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sins were great, but your love is greater. Sin was great, your love was greater. Thank you, Lord. And what could separate us now? What a wonderful What a name. wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Thank you, What Lord. a wonderful name it is. Nothing compares to this.
sa buhay ng kasama natin. Sige, tanungin mo sa kanya, ano yung nagiging dahilan, bakit nakakamukha mo si Taning? Anong problema mo, ha? Ano yung mga tuksong pinapakinggan mo, ha? Ayan, sige, tanungin natin. Don't worry, lahat tayo nasa process of sanctification. Walang perfect dito. Lahat may kanya-kanyang kulo. May tinatagong baho. Ayan, sige, sabihin natin sa katabi natin. And syempre, pag-pray natin, by the power of the name of Jesus, mapagtagumpayan niya yan. Kung secret yan, sabihin mo na lang kasalanan. Kunwari, meron kang karumal-dumal na krimen na ginagawa. Sa mga nasa online, ganun din. Siguro pag-pray natin, meron tayo online intercessor. Tatawagin kayo online intercessor natin para ipag-pray kayo sa mga nasa online. Magre-respond kayo, ha, mga nasa online. Sige po, we can do it now. Ngayon na po. Ayan. Sino yung online intercessor natin? And pagpe-pray po, yung mga nasa online, pagpe-pray po kayo ni Sister Kat para yung mga baho nyo maging mabango. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, let's invoke the name of the Lord Jesus Christ. Sige po, dinadalangin po Let's natin empower lahat ng mga sa live, Lord God, one sa another oras na ito, Panginoon. Patuloy na with the dinadalangin power po, of the ano man name yung of mga Jesus. humahatang sa amin, ano man yung mga gawa ng kaaway na pumipigil Hallelujah. sa amin upang maging kawangis mo, Panginoon, upang makalakad sa kalooban mo, Panginoon. Lahat ng mga hadlang, Panginoon, lahat ng mga dating pagkatao, Panginoon, lahat ng mga sarili naming kalooban, dinadalangin ko ng lahat ng ito ay mapagtagumpayan sa pangalan mo, Panginoong Jesus, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, kami ay magtatagumpay, mapagtatagumpayan namin lahat ng gawa ng kaaway sa buhay namin dahil sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, Lord God, dahil yung blood mo, Panginoon, ay forever nang na-defeat ang gawa ng kaaway sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat na maaari naming maranasan yung blessings mo, Panginoon, dito sa lupa, lalong-lalo na sa pagdating namin sa langit, Panginoon. It is because of you, Jesus, because you made the way, Panginoon, para sa amin. Maraming salamat, O Lord God. Lahat ng ito, Panginoon, ay kaya naming labanan, kaya naming pagtagumpayan. Unti-unti ay pray, Lord God, na yung word mo ay patuloy na mag-sanctify sa bawat isa sa amin na mga nasa online, Panginoon. Sanctify them by your word. Your word is truth, O Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Maraming salamat, O Lord God. Thank you, Lord. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tapos na po tayong manalangin, sa lahat ng, sige po, okay lang yung mga nagpe-pray pa, sige lang, tuloy po natin yan. Sa lahat ng nagko-commit ng life ngayon, na simula ngayon is lalakaran mo na talaga yung pagiging image ni Lord. Talagang hindi mo hahayaan, hingin mo lagi yung tulong ng mapagtagumpayan mo yung sarili mo. Taas niyo po yung mga kamay. Sabi po sa ating verse, Genesis 1:27, sabi doon, whoever is in image, and God created them in His image, He made them male and female, and God blessed them, be fruitful and multiply. As we desire to be in His image, let the blessing of God flow in your life. Hallelujah. I declare yung blessing ng mo, Panginoon, yung kung paano mo nilikha yung blessing, yung earth, oh God, na perfect, oh Lord, yung creation mo, Panginoon, na abundant, Lord God, ay maranasan ng bawat isa. As they choose to be sanctified, Panginoon, sa pagpili nila na dumaan ng sanctification process, Lord, I pray na dumaloy yung pagpapala sa buhay nila, yung pagpapala sa lahat ng aspeto, sa finances nila, sa health nila, sa family nila, sa spiritual life nila, sa relasyon nila sa iyo, Panginoon. Hallelujah, sa future nila, Panginoon, sa love life nila, oh God. Hallelujah, sa
school, sa trabaho, sa pakikisama nila sa kanilang mga kapwa, Panginoon. Hallelujah. I declare lahat ng ito ay pagpapalain mo, Panginoon. At magagawa po nila ang utos mo to be fruitful and multiply. At hindi yun mahirap, Panginoon, dahil ang blessing mo ay nag-overflow sa buhay ng bawat isa. Everyone will manifest blessing. Hindi yung blessing na gaya na sa mundo, pero yung blessing na galing sa iyo, Panginoon, na siksik, liglig at umaapaw. Ito ang aming declaration ngayong umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Meron po bang gustong magpa-pray? Ayan, maiwan na lang po mga birthday celebrants, healing request. Pwede po tayong maiwan. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Yesu Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen! Thank you, Lord! Ayan, sige po, stay put lang tayo for picture taking.